Ang pinsan ko ay naghanda ng magandang hapunan at inanyayahan ang buong pamilya upang ipahayag na siya ay buntis sa asawa ko. Noong ako ay bata pa, 3 taong gulang pa lamang, ang aking lolo na napakalapit sa akin ay pumanaw. Siya ay isang napakabait na tao at dahil ako ang nag-iisang apo na talagang nagkaroon siya ng oras na makasama, iniwan niya sa akin ang malaking halaga ng pera. Ang aking ina at ang kanyang kapatid na si Tita Lisa ay nakatanggap din ng malaking halaga mula sa kanya. Gayunpaman, ang aking tita ay hindi nag-isip para sa hinaharap at ginastos ang lahat ng kanyang bahagi imbes na magtabi para sa kanyang kinabukasan o para sa kanyang mga anak na hindi pa ipinapanganak. Habang ako ay lumalaki, palagi kong alam na ang bahagi ng regalo ng aking lolo ay hindi lamang para sa aking kasiyahan kundi para rin makatulong sa iba. Kaya't nang ako ay sapat na ang edad, nagpasya akong gamitin ang ilang bahagi ng perang iyon ng matalino. Pinili kong bayaran ang edukasyon ng aking 2 nakababatang kapatid na lalaki upang matiyak na magkakaroon sila ng magandang simula sa buhay. Nais kong gawin din ang parehong tulong para sa mga anak ng aking tita, tulad ng aking mga pinsan. Iniisip ko na iyon ang tamang gawin, isinaalang-alang ang pamana na iniwan ng aming lolo. Gayunpaman, nagkaproblema kami ng pinsan kong si Maura. Siya ay 22 taong gulang at may ibang pananaw tungkol sa pera. Sa halip na tanggapin ang tulong sa edukasyon tulad ng ginawa ng kanyang kapatid, si Maura ay nagdemand na bigyan ko siya ng US$ 1 milyon na cash. Inaangkin niyan na dahil ako ang kinilala ng aming lolo at iniwanan ako ng mas malaking bahagi, may utang ako sa kanya na ganoong kalaking halaga. Sinubukan kong ipaliwanag na nais ng aming lolo na gamitin namin ang pera ng matalino at hindi lamang ipamigay. Hindi ako pumayag na ibigay sa kanya ang pera ng ganoong paraan, na nagdulot ng tensyon sa pagitan namin. Nang ako ay 20 taong gulang, napunta ako sa mahirap na sitwasyon. Nabuntis ako at ang ama ng aking anak ay ipinahayag na hindi pa siya handang maging ama at iniwan kami. Sa panahon na iyon, maraming beses kong iniisip ang tungkol sa pamilya at katarungan. Tila hindi makatarungan para sa akin na si Maura ay hindi nakatanggap ng anumang bagay mula sa aming lolo habang ang kanyang kapatid ay mayroon. Kaya't nagpasya akong bigyan siya ng US$30,000 upang makatulong. Ang hakbang na ito ay nagbago ng aming relasyon para sa mas mabuti. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon kami ng pag-uusap na walang pagtatalo o pagkagalit niya sa akin. Patuloy ko siyang sinuportahan, lalo na nang siya ay maging ina. Tinulungan ko siya sa kanyang anak, nagbibigay ng payo, nagbabantay at simpleng naroroon para sa kanya. Sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang tawagin akong tita at ang aming ugnayan ay naging mas malapit. Nagkaroon kami ng maraming oras na magkasama at talagang pinahalagahan ko ang mga sandaling iyon. Gayunpaman, ang aking tita Alisa ay hindi kailanman sumang-ayon sa paraan ng pamamahala ko ng pera. Palagi niyang inaakalang dapat kong hatiin ang aking mana ng pantay-pantay sa kanyang mga anak, sa kabila ng desisyon ng aming lolo. Sinubukan pa niyang impluwensyahan ang kapatid ni Maura, si Morris, sa pamamagitan ng pagpuno ng kanyang isip ng mga negatibong bagay tungkol sa akin. Ito ay nagdulot ng maraming kaguluhan sa pamilya, lalo na ng plano ko ang aking kasal sa edad na 25. Gusto ko si Maura na maging aking maid of honor upang ipakita kung gaano siya kahalaga sa akin at kung gaano kalaki ang aming relasyon. Ngunit nakita ito ng aking tita sa ibang paraan. Sinabi niya kay Maura na hinihiling ko siyang maging maid of honor upang hiyain siya, lalo na pagkatapos na iwan siya ng kanyang nobyo matapos ipanganak ang kanilang anak. Sinabi ko kay Maura na hindi ito totoo, na tunay kong pinahalagahan at mahal siya. Sa kasamaang palad, ang impluwensya ng aking tita ay malakas at ito ay lumikha ng maraming tensyon. Ang sitwasyon ay lumala nang ang aking tita at ilang mga miyembro ng pamilya ay sinubukang sirain ang aking kasal. Pumunta pa sila sa puntong tinawagan ang lugar ng kasal, sinusubukan kanselahin ang pagbook sa ilalim ng mga maling dahilan. Sa huli, ang aking ina at ako ay gumawa ng mahirap na desisyon na putulin ang ugnayan sa aking tita at sa kanyang bahagi ng pamilya pagkatapos nilang halos sirain ang dapat sanay isa sa pinakamasayang araw ng aking buhay. Ito ay isang masakit na pagpili,
Ngunit kinakailangan upang protektahan ang aming kapayapaan at kapakanan nang dumating ang pandemya. Lahat ng bagay ay nagbago para sa maraming tao, at hindi ito naiiba para sa aking pinsan na si Maura. Nawalan siya ng trabaho at nahirapan sa pag-aalaga sa kanyang anak, ang aking pamangkin. Sa kawalan ng pag-asa, lumapit siya sa akin, humingi ng tawad sa nakaraan, lalo na sa nangyari sa aking kasal. Sinabi niya sa akin na maintindihan niya kung hindi ko siya mapapatawad, ngunit siya ay humihingi para sa kapakanan ng kanyang anak, hindi para sa kanya. Matagal ko nang hindi nakita ang aking pamangkin at labis ko siyang namiss. Kaya't sa kabila ng lahat ng nangyari, nagpa siya akong tulungan siya. Inanyayahan ko si Maura at ang kanyang anak na lumipat sa aking bahay, kung saan nakatira ko, ang aking asawa at ang aming 5 buwang gulang na sanggol. Ang ideya ay bigyan siya ng pagkakataon na makahanap ng bagong trabaho at makabangon muli ng hindi nag-aalala sa mga agarang gastusin. Ang pamumuhay namin ng magkasama ay nagbigay sa amin ng pagkakataong ayusin ang aming relasyon. Si Maura ay talagang nakatulong sa bahay. Madalas niyang inaalagaan ang aking anak na babae rin, nagbibigay sa akin ng ilang kinakailangang pahinga, tulad ng pag-enjoy sa isang mahabang nakaka-relax na paliguan. Habang naninirahan siya, siya at ang aking asawa ay naging mas malapit pa, ngunit hindi ito naging kakaiba para sa akin noong panahong iyon. Ang aking dating asawa ay palaging binibigyang diin ang kahalagahan ng hindi pagkakaroon ng sama ng loob, lalo na dahil maaaring makaapekto ito ng negatibo sa mga bata. Siya ay isang guro na nagtatrabaho kasama ang mga bata at naunawaan niya ng mabuti ang mga dinamikang ito. Hindi ko alam na ang payo tungkol sa hindi pagkakaroon ng sama ng loob ay magkakaroon ng bagong kahulugan nang malaman ko na ang aking asawa ay nagkaroon ng relasyon kay Maura na nagresulta sa isang anak. Ang aking pinsan ay nagkaroon ng anak sa lalaking dapat sanay aking partner. Samantala, nagsimula ring magbago ang pag-ugali ng aking tita patungo sa akin. Nagsimula siyang kumilos ng mas magalang at, sa isang sandali, tila ang aming pamilya ay gumagaling mula sa lahat ng mga nakaraang alitan at hindi pagkakaunawaan. Matagal na akong tinaguri ang magnanakaw ng pamilya dahil sa paraan ng aking pamamahala sa mana, ngunit tila ang mga araw na iyon ay sa wakas ay tapos na. Akala ko ang mga bagay ay bumubuti, na marahil maaari kaming maging isang pamilya muli nang walang mga dating sama ng loob. Ngunit, gaya ng kasabihan, kapag naisip ko na kami ay wala na sa gubat, ang buhay ay nagbigay ng isa pang balakid. Sa pagbubunyag ng pagtataksil ng aking asawa, ito ay isang masakit na paalala na minsan, ang mga hamon na ating kinakaharap ay hindi lamang panlabas, kundi pati na rin sa loob ng mga pader ng ating sariling tahanan. Ang pagtataksil ay umabot sa sukdulan 1 linggo na ang nakalilipas ng magpasya si Maura na oras na upang gumawa ng isang malaking anunsyo. Ginawa niya ang lahat sa paghahanda ng masarap na hapunan at pag-aayos ng kusina ng maganda. Inanyayahan niya ang buong pamilya, ang aking mga magulang, mga pinsan at aming mga kapatid. Akala ng lahat na ito ay isang simpleng masayang hapunan ng pamilya, hanggang sa ihayag niya ang balita na siya ay buntis at ang ama ay ang aking asawa, ang pagkabigla at sakit ay agarang nadama. Pakiramdam ko ay lubos akong pinagtaksilan at napahiya sa harap ng lahat. Sinubukan ng aking asawa na ipaliwanag ang kanyang sarili, ipagtanggol ang kanyang mga aksyon, ngunit walang excuse na makakapagpaliwanag sa kanyang ginawa. Sa init ng sandali, sa ilalim ng labis na emosyon, sinabi kong umalis sila sa bahay. Habang ang aking agarang pamilya, ang aking mga magulang at mga kapatid ay sumuporta sa akin at nanatili sa aking tabi, ang aking tita ay nagkaroon ng ibang posisyon. Ipinahayag niya na wala akong karapatang paalisin sina Maura at ang aking dating asawa. Inaangkin niya na, dahil kasama ni Maura ang aking asawa, karapat-dapat silang manatili sa bahay. Kinailangan kong maging matatag. Sinabi ko sa kanya ng malinaw na ang aking dating asawa ay walang pag-aari, na wala siyang pera kung wala ako. Ipinaliwanag ko na ang bahay at lahat ng nasa loob nito ay akin. Ang tanging bagay na dadalhin niya mula rito ay ang obligasyon na magbayad ng suporta sa bata. Ang pangalan ko ay nasa lahat ng mga titulo at account, at hindi ko hahayaang manipulahin o takutin nila ako upang bitawan ang kung ano ang karapatan kong ariin.
Ang sitwasyong ito ay nagpatibay sa aking pangangailangan na protektahan ang aking sarili at ang aking mga ari-arian. At kahit masakit na harapin ang pagtataksil ng pamilya at ang pagguho ng aking kasal, determinadong akong magpatuloy sa suporta ng mga tunay na nagmamalasakit sa akin. Ang daan sa hinaharap ay magiging mahirap, ngunit sa suporta ng aking pamilya, handa akong harapin ang anumang darating. Ako ba ang masama? Nakatira sila kasama ang mga magulang ng aking dating asawa, dahil siya ay isang stay-at-home dad at wala sa kanila ang may trabaho. Edit, hindi ko iniisip na ang aking asawa ay nabighani dito o na alam niya ang tungkol sa pagbubuntis. Sa panahon ng hapunan, siya rin ay nagulat tulad ko at tunay na naniniwala akong nalaman niya ang tungkol sa pagbubuntis doon. Ngunit hindi ko alintana kung alam niya o hindi, ginawa niya ito at hindi ako mananatili at maging mabait na madrasta. Marami sa inyo ang nag-aalala tungkol sa bagay na suporta sa bata. Kumonsulta ako sa aking abogado at pinag-usapan na namin ito. Sinabi niya sa akin na, dahil mayroon na akong pera at siya ay walang trabaho noong panahong iyon, maaaring mahirap ngunit kung nais ko, makukuha ko ito. Pinag-iisipan ko ito. Ang aking pinsan at ang natitirang bahagi ng aking pamilya, ang aking kapatid at iba pang pinsan, ay hindi nakatanggap ng mana dahil hindi sila nakilala ng aking lolo. Ang aking pinsan ay hindi nakatanggap ng bahagi, ngunit binayaran ko ang kanyang kolehiyo, tulad ng ginawa ko sa aking kapatid at kung nais niyang bumili ng bahay o magkaroon ng magandang kasal, babayaran ko rin ito. Hindi ito peking kwento, kahit na gusto ko. Alam kong minsan mas madaling maniwala na ang ilang mga kwento ay hindi totoo, ngunit may mga pamilyang katulad ng sa akin at mas masahol pa. Kinailangan kong lumaki na pakiramdam na ang aking tanging pamilya ay ang aking kapatid at ang aking mga magulang, dahil lahat sila ay tinatrato ako bilang magnanakaw para sa isang bagay na hindi ko pinili, inaintindihan. Nang sa wakas nakuha ko ang pera, ang pinsala ay nagawa na at kahit na gusto kong tulungan sila, ang pagbibigay sa kanila ng pera ay nagpaparamdam lamang sa akin na pinapayagan ko ang ganitong pag-uugali na parang binabayaran ko ang aking mga bully sa maling pagtrato sa akin. Kung iniisip mong ito ay peking kwento, okay lang, pero hindi ito peking kwento. Mga pangunahing komento. Ang pagbasa nito ay nagdulot ng mabigat na pakiramdam sa akin. Maliwanag na plano niya ito mula sa simula, na umaasang makuha ang pag-aari ni Opie dahil sa kanyang pakiramdam ng entitlement. Talagang inaasahan kong putulin ni Opie ang kanyang dating asawa at pinsan sa kanyang buhay ng lubusan at hindi na magpanatili ng kontak. At sana'y maghirap sila dahil sa kanilang maling mga desisyon. Sa totoo lang, hindi pa ako ganito kagalit. Ito ang pinakamalaking pagtataksil. Gusto kong makita kung paano nila haharapin ang buhay ng walang pera o ari-arian ni Opie at gaano katagal bago sila lumapit kay Opie para humingi ng pera. Wala silang utang kay Opie at umaasa akong mananatili si Opie sa kanyang desisyon. Kwento 2. Noong ako'y 12 taong gulang pa lamang, nagbago ng husto ang aking buhay. Nagdesisyon ang aking ama na magpakasal muli agad pagkatapos ng pagkamatay ng aking ina. Ang pagbabagong ito ay napakalaki at lubhang mahirap. Ang pagkawala ng aking ina ang pinakamasakit na bahagi at bigla, kinailangan kong mag-adapt sa isang bagong sitwasyon ng buhay na napakaiba sa akin. Pumasok sa buhay namin ang aking madrasta, isang babaeng hindi ko matawag na ina, dahil hindi niya embody kung ano ang ibig sabihin ng salitang iyon para sa akin. Kaagad paglipat niya, sinimulan niyang burahin ang lahat ng alaala ng aking ina. Mabusising inalis niya ang mga gamit ng aking ina sa buong bahay. Hindi siya huminto doon, pati na rin sa aking kwarto, kinuha niya at tinanggal ang anumang bagay na pagmamay-ari ng aking ina. Parang sinusubukan niyang burahin ang alaala nito, na siya na lang ang natitira sa akin. Ang kanyang trato sa akin ay malamig at malayo, at sa panahong iyon, hindi ako pinagtanggol ng aking ama. Parang mayroon siyang malaking impluwensya sa kanya, at sa paglipas ng panahon, ang relasyon ko sa aking ama ay lumala, umabot sa sukdulan ang sitwasyon nang malaman nilang sila'y magkakaanak. Sa edad na 15, pinalayas nila ako sa bahay.
Parang isang pagtataksil na pinilit akong lisanin ang tahanang kinagisnan ko. Sa kaunting pagpipilian, lumipat ako sa mga kamag-anak sa panig ng aking ina. Ito ay isang kanlungan sa panahon ng pangangailangan, ngunit sa paglipas ng mga buwan, hindi ko maiwasang maramdaman na ako'y nakikitira ng sobra. Bagaman hindi nila ako pinaramdam na hindi ako sa huli, nagawa kong maging matatag ang aking sitwasyon upang makapagrenta ng isang maliit na lugar para sa sarili ko. Patuloy akong nakikipag-ugnayan sa pamilya ng aking ina na napaka-supportive at nagbigay ng tulay sa nakaraan na sinusubukan putulin ng aking madrasta. Nagpasya akong hindi kontakin ang aking ama. May halong pride at sakit na pumigil sa akin. Bakit ako pupunta sa kanyang pintuan upang humingi na tanggapin muli sa isang pamilyang tila nakalimutan na ako? Mayroon silang bagong anak at tila nalimutan na ako. Patuloy akong ina-update ng pamilya ng aking ina tungkol sa buhay ng aking ama, ngunit hindi ko kailanman naramdaman na kailangang muling kumonekta. Ngunit lahat ay nagbago ng isang araw. Sinabi ng aking mga lolo't lola sa akin na ang aking ama ay nag-express ng pagnanais na ayusin ang aming relasyon. Nais niyang makipag-ugnayan upang ayusin ang nasira. Ang balitang ito ay nagdulot ng halo-halong emosyon sa akin. Sa kabila ng aking mga pag-aalinlangan, malakas ang aking hangarin na magkaroon ng koneksyon sa aking ama upang magkaroon muli ng kahit anong uri ng pamilya. Pagkatapos ng pagninilay-nilay, nagdesisyon akong bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Hindi madaling bitawan ang mga sugat ng nakaraan, ngunit naramdaman kong sulit itong tuklasin kung makakahanap kami ng karaniwang batayan at muling itayo ang nawala. Ang buhay ay napakaikli at napagtanto kong ang paghawak sa mga sama ng loob ay hindi makakatulong sa akin na umabante. Kaya't sa isang maingat na pag-asa, pumayag akong makipagkita sa kanya at tingnan kung maaari kaming magsimula ng isang bagong kabanata, kung saan parehong kinikilala namin ang aming mga nakaraang pagkakamali at nagtutulungan tungo sa isang mas mabuting relasyon. Nagsimula ito nang makita ko muli ang aking ama, ngunit sa neutral na lugar ng bahay ng aking mga lolo't lola. Pagkatapos ng ilang panahon, nais nilang pumunta ako sa kanilang lugar. Sinimulan nilang pag-usapan ang tungkol sa aking kalahating kapatid, na ngayon ay 13 taong gulang at nasa home dialysis. Binanggit nila na naghahanap sila ng donor ng bato para sa kanya. Sa simula, maingat ang mga usapan, ngunit pagkatapos ay diretsahan akong tinanong ng aking ama kung isa sa alang-alang kung maging donor ng bato para sa aking kalahating kapatid na halos hindi ko kilala. Tila inaasahan ng aking ama na ako'y otomatikong papayag at nagsimulang planuhin ang mga detalye ng pre- at post-operation phases na parabang ito'y naresolba na. Ito ay nagdulot ng matinding discomfort sa akin. Parang ang pangunahing dahilan kung bakit niya ako kinontak ay upang tingnan kung ako'y maaaring maging donor. Sinabi ko ng malinaw na hindi ako magpapatest at kailangan niyang respetuhin ang aking desisyon, kung hindi, handa akong putulin muli ang lahat ng ugnayan. Sa halip na maunawaan, siya'y nagalit, sinubukan akong gawing guilty at tinawag pa akong makasarili dahil sa paghawak sa mga sama ng loob ng nakaraan. Tumigil akong bumisita pagkatapos noon. Inignore ko ang kanilang mga tawag at mensahe na patuloy na hinihimok akong magbago ng isip. Sinubukan pa nilang isali ang aking kalahating kapatid sa sitwasyon, ginagamit siya upang emosyonal na manipulahin ako sa pagsang-ayon. Parang mali at masakit na malaman na pagkatapos kong maging handa na magpatawad at magpatuloy, nakikita pa rin nila ako bilang isang paraan para sa kanilang layunin. Edit, dapat kong banggitin na ako'y isang lalaking 28 taong gulang. Mayroon akong stable na trabaho, ngunit sa kasamaang palad, hindi ako nakapagkolehiyo. Dumaan ako sa isang mahirap na yugto ng buhay, hindi ko nagawang mag-focus sa pagkakaroon ng degree, at nagsimulang magtrabaho mula sa murang edad na nakatulong sa akin ngayon. Mga pangunahing komento. Hindi masama si OP. Hindi sila malapit. Ang pagpili na mag-donate ng bato ay hindi isang magaan na desisyon at hindi pa kilala ni OP ang bata. Bukod dito, pagkatapos ng pagtrato sa kanya, walang obligasyon si OP na ibigay sa kanila ang anuman kahit kailan. Kung ako si OP, puputulin ko ulit ang mga ugnayan sa kanila at hindi na kailanman papayag na makipag-usap. Sila ang nagdala nito sa kanilang sarili, kakaharapin nila ito.
Kwento 3. Ang mga magulang ng asawa ko ay naghiwalay noong siya'y 24 taong gulang dahil nahuli ang kanyang ama na naglolo. Hindi lamang siya nagloloko kanino man, kundi kay Tita Sara ko. Well, hindi talaga siya tunay na tita ko. Ngunit siya ay sobrang lapit sa nanay ko, kaya't palagi ko siyang tinawag na Tita Sara. Ang tatay ng asawa ko at si Sara ay unang nagkakilala sa engagement party ko at nagkaproblema mula noon. Nagsimula silang magkita 1 buwan lang pagkatapos. Ngayon, si Sara ay kasal dati ng halos 10 taon, ngunit iniwan siya ng kanyang asawa pagkatapos malaman na hindi siya maaaring magkaanak, na naging napakahirap para sa kanya dahil palagi niyang nais magkaroon ng mga anak. Gayunpaman, ang tatay ng asawa ko ay nagtatrabaho para sa isang malaking kumpanya na pag-aari ng lolo ng asawa ko, sa parte ng ina. Nang malaman ng lahat ang tungkol sa kanilang relasyon, siya ay tinanggal sa trabaho at nawala lahat ng mga benepisyo at marangyang pamumuhay na kanyang nakasanayan. Ito ay nagdulot ng sobrang kaguluhan at agad na nagpasya ang asawa ko na ayaw na niyang magkaroon ng kahit anong kinalaman sa kanyang tatay. Sa parehong panahon, ang kanyang ina, na hindi nagtatrabaho, ay humingi ng diborsyo. Ngunit hindi natanggal sa trabaho ang kanyang ama hanggang pagkatapos maayos ang diborsyo. Ito'y nangangahulugan na kailangan niyang magbayad ng malaking halaga ng pera sa kanyang ex-wife. Pagkatapos mawala ang trabaho, ang marangyang pamumuhay ay naglaho, ngunit sinubukan pa rin niyang mabuhay ng parang dati at agad na naubos ang lahat ng kanyang ipon. Sinubukan niyang ayusin ang mga bagay-bagay sa nanay ng asawa ko, ngunit hindi siya tinanggap. Ngayon, nakatira siya sa isang hindi kagandahang apartment kasama si Sara. Kahit na hindi kasal si Sara sa tatay ng asawa ko, at hindi talaga sila malapit, naglalakad siya na sinasabi sa mga tao na ang asawa ko ay kanyang stepson at ipinagmamalaki niya ito, na talaga namang nakakapikon sa asawa ko. Ngunit hindi niya ito kinakausap, kaya't hindi niya sinabi kay Sara na itigil na ito. Kamakailan, nalaman kong buntis ako at mula nang tayo'y naka-lockdown, madalas akong nag-video call sa aking ina para magkwentuhan. Ang aking asawa ay minsan sumasama sa amin, ngunit sa pagkakataong ito, wala siya sa bahay. At hulaan nyo, habang nag-uusap kami, napansin ko na nandoon si Sara kasama ang aking ina. Sinimulan niyang magtanong kung kumusta ang kanyang anak. Hindi ko pinansin ang kanyang tanong at sinubukang itutok ang usapan sa akin at sa aking ina, ngunit patuloy siyang nakikialam. Sa huli, tinanong ni Sara kung kumusta ang kanyang apo. Ako'y nagalit at sinabi sa kanya na mayroon ng mga lola ang aking anak at hindi siya isa sa kanila. Sinimulan niyang magtalo na siya ay ang step-grandmother at ako'y lalong nagalit at nagmura sa kanya, na nagwawaka sa usapan na sinasabing hindi siya magiging lola ng aking anak at tinapos ang tawag. Sa totoo lang, marami akong nakatagong galit kay Sara. Sa loob ng mahabang panahon, ang aking biyenan ay napakalamig sa akin at alam kong may sama ng loob siya sa akin, dahil sa hindi direktang pagkakasangkot ko sa relasyon. Humingi na siya ng paumanhin ng labis at kami ay napakalapit na ngayon, ngunit sa panahong iyon, natakot ako na baka tapusin ng aking nobyo ang aming relasyon dahil dito. Kung si Sara ay talagang itinuturing akong pamangkin, tulad ng kanyang sinasabi, sa tingin ko, hindi niya gagawin ito, alam niyang maaari rin akong mapahamak kung mahuli siya. Tumawag ulit ang aking ina sa akin upang sabihin na napaiyak ko si Sara, at ako'y umaakto na parang bata, dahil alam kong hindi siya maaaring magkaanak at ito lang ang kanyang pagkakataon na maging lola. Hindi pagkakaroon ng mga anak ay palaging sensitibong paksa para kay Sara at alam ko yon, kaya't kahit papaano ay nakaramdam ako ng pagkalungkot sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa. Mga pangunahing komento. Hindi masama si Opie. Hindi ko maintindihan kung ano ang problema sa lahat ng mga step-parents o kasintahan na iniisip na ang pakikipagrelasyon at pagtatapos ng kasal ng isang tao ay gagawin silang minamahal na magulang ng mga anak ng kanilang kapareha. Kwento 4. Isang mahalagang background, ang aking biyenan ay pinalaki sa isang abusadong pamilya. Siya ang scapegoat dahil siya lang ang anak na hindi maputi at may dyslexia, na hindi pinaniniwalaan ng kanyang ama na totoo. Pinuputol niya ang ugnayan sa edad na 18 at hindi dumalo ang kanyang mga magulang sa kanyang unang kasal. Nang namatay ang tatay ng biyenan ko,
ang kanyang ina ay lumapit upang mag-reconnect. Sila ay dahan-dahan sa kanilang relasyon. Ang pamilya ng aking nobyo ay mayroong magandang heirloom necklace na ibinibigay sa pinakamatandang anak na babae sa araw ng kanyang kasal. Ito ay diamond at sapphire at napakaganda. Inalok ito sa akin ng lola ng aking nobyo bilang paghahanda sa aming nalalapit na kasal at tinanggap ko ito ng buong kasiyahan. Ang aking biyenan ay ang nag-iisang anak na babae at dapat sanay napunta sa kanya, ngunit siya ay estranged noon. Ang aking biyenan ay engaged din at ikakasal pagkatapos ko. Nang malaman niya na ibinigay ng kanyang ina sa akin ang kwintas, siya ay labis na nagalit. Sinabi niyang naskip siya. Nakaramdam ako ng kalungkutan, ngunit pakiramdam ko siya ay isang 43 taong gulang na babae, at ako'y nagsisimula pa lamang. Sinabi ng ina ng biyenan ko na hindi niya alam na malakas ang nararamdaman ng aking biyenan tungkol dito, at inyalok na magbigay ng ibang bagay kapalit, ngunit hindi niya iyon gusto. Pagkatapos ng hapunan sa pamilya, ang lola ng aking nobyo ay tumawag at hiningi ang kwintas pabalik. Aparenteng sinabi ng aking biyenan na hindi niya ito mapapatawad kung hindi niya ito makuha. Nauunawaan ko ang sakit, ngunit hindi mababago ng lola ang nakaraan, at ang aking biyenan ay may maraming magagandang alahas. Ang kanyang nobyo ay bumili sa kanya ng ilang magagandang piraso. Nagmakaawa ang lola para sa kwintas at sinabing hindi niya kayang mawala ang kanyang anak na babae muli. Sinabi kong pakiramdam ko'y napakasama. Ngunit ito ay akin na ngayon at ito ay napakahalaga sa akin. Bumalik ang lola habang ako'y nasa trabaho at nagbanta na mag-aakusa sa amin ng pagnanakaw. Ang aking nobyo ay natakot at ibinigay ito sa kanya. Ako'y labis na nagalit at tinawagan ko siya. Sinabing ninakaw niya sa akin at hindi pwedeng bawiin ang regalo. Sinabi ko rin sa aking biyenan na hindi ako pupunta sa kanyang kasal dahil ayokong makita siyang suot yon at ipinakita niyang wala siyang respeto sa akin. Pinag-iisipan ko na tanggalin ang lola ng aking nobyo sa aming kasal. Suportado ako ng aking nobyo, ngunit ang ibang mga kamag-anak ay iniisip na ako'y masyadong mahigpit. Mga pangunahing komento. Sa tingin ko masama si OP sa kasong ito. Kung si OP ay handang magdulot ng pagdurusa sa pamilya para lamang mapanatili ang isang kwintas, hindi ito maaaring magdulot ng kahalagahan sa pamilya na ang kasaysayan ay batay dito. Sa puntong iyon, ito ay isang walang kahulugang kwintas na marahil ay nagkakahalaga ng marami, na ginagawang si OP ay isang interesada at wala ng iba pa. At ano ang ibig sabihin ng siya ay isang 43 taong gulang na babae at ako'y nagsisimula pa lamang? Para bang sinasabi ni OP na ang aking biyenan ay masyadong matanda para magkaroon ng magandang kwintas? OP, ang iyong biyenan ay 43 taon lamang.